holy the land that was slain. Jesus is coming again. Coming again. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Nations are ready by this movement. Jesus is coming again. Knowledge increases when we want to reflect. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Okay. God, happy God first morning po sa ating lahat. God bless And morning God po. first morning po. God bless morning, Tyrell. Tayo po Good nanahon. Muli po tayo magpapasalamat sa Panginoon na tayo po ginising niya na agnay ang buhay at lakas upang patuloy siyang katagpuin, patuloy siyang kilalanin, patuloy na maranasan po natin ang kanyang presensya sa umagang ito bago natin umpisahan ang gawain ay siya muna ang ating katagpuin. At tayo po muna po ay manalangin bago natin pagpatuloy ang ating programa. Kapag mahal po namin Diyos, Ama namin nasa langit, tunay na napakabuti niyo sa bawat isa. Kami po inyong binangon, pinaglahanan na meron kaming mahalagang appointment at pinto po ay kayo aming katagpuin, kayo aming pinalangin. At narito po ang aming programa sa mga ito. God first morning, aming pinatagabilin po sa inyo ang lahat po ng mga may bahagi. Higit sa lahat, mausap pa sa amin, kami po ay inyong pinahintulutan na magising upang patuloy na gamitin po ninyo sa gawain na maging pagpapala kami sa mga taong aming makasama. Kung pangunahan po kami at gabayan kami at ang karunungan din po ang gawad sa amin. Salamat na inyo kami pinatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po sa pagdahil sa aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoon. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po na narito na Zoom. Lahat po ng sumusubaybay sa ating Facebook Live. So, atin na po ihanda ang ating pong mga Biblia. At narito na po ang tagapagbasa, si Pastor Seth, sa huling kapitulo po ng Esther. At narito rin siguro yung ating mag-reflection. Kung wala naman, mag-ready din si Pastor Seth sa reflection. Okay? Pastor Seth. Sige po. Morning po sa ating lahat. Ang ating pong Bible reading for today ay ang Esther chapter 10. Sama-sama po nating basahin. Sabi po rito, ang kadakilaan ni Mordecai. Pinagbuwis ni Haring Xerxes ang mga lupain at ang maliliit na pulo ng kanyang nasasakupan. Ang kapangyarihan ng hari, ang lahat ng ginawa niya, pati ng pagkataas sa katungkulan ni Mordecai at ang malaking karangalang ibinigay niya rito ay pawang nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari sa Media at Persia. Si Mordecai na isang Hudyo ay naging kanang kamay ni Haring Xerxes.
Siya ay mahal na mahal at iginalang ng mga kapwa niya Hudyo sapagkat ginawa niya ang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila. Yun. Amen. Yun na po. Amen. 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 Very short. Okay? Haba mo at yung chapter nito. Mahaba ang reflection. So, ganoon lang po sa kaikli. Pero yan po yung malaman. At narito na po yung unang reflection. Kita ko po yung magandang lalaki na pastor at Pastor Joey. Sige. So, we have ample of time. Marami po tayong oras para sa reflection po natin. Okay? Sige. So, Joey, go ahead. Nakamute po kayo. I-unmute niyo po para wala pang tinig eh. Naririnig mo ba, Pastor Seth? Wala ang narinig, Pastor. Wala eh. Wala pa rin. Saan yan, Pastor? Dun sa mic niya. Pwedeng magpalit kayo ng from laptop to cellphone. Papalit kayo, Pastor Joey, ng Naririnig na ba ako? ayan. Kaso may feedback. Ayan, Pastor. Isa. Ayan, okay na. Naririnig na. Opo. Okay na. Init. Oo. Dalawa pala yung account. Okay. So, hindi pwede sa laptop. Ayaw magsalita sa laptop eh. Adi sa cellphone. Okay na. Clear na Ayan po po. ako, ano? Ako, Okay na. Pastor. Okay na? Okay na po. Okay. So, happy, healthy, God first morning sa lahat. Dito sa platform at sa ating pong mga kapatid na nasa Facebook Live at sa ating pong YouTube channel. Ang chapter 10 ng Esther ay huling kabanata, no? Napaka-exit, 3 verses lang siya. Pero alam niyo mga kapatid, kung ating pong titingnan dito sa chapter 10 ng Esther, itong huling kabanatang ito ay pinapakita na kung sino talaga ang sabihin nating likod, nasa likod ni Esther. Kung ating pong titingnan ay si Mordecai ang nasa likod ng lahat ng kasaysayan ng aklat ng Esther maliban sa Diyos. Of course, ang Diyos ang laging nandoon yung kanyang intervention. But dito po sa chapter 10, dito sa Book of Esther, ay tama, nakita po natin yung mga main characters dito. Nandiyan si Esther, Haman, si King Ahasuerus, o kaya King Xerxes, at itong si Mordecai. Kung ating pong titingnan sa lahat ng mga kapitulo na ating pong nabasa dito sa Book of Esther, actually tahimik lang si Mordecai, ano? Ang maingay sa karakter na ito ay walang iba kundi si Esther at saka si Haman. At of course, yung itong si King Ahasuerus. Pero, iilan-ilan yung mga talatang naging maingay si Mordecai. Pero mapapansin po natin dito sa chapter 10 ay binigyan ng diin itong si Mordecai. Kung sino nga ba si Mordecai sa aklat ng Esther. Kaya tingnan po natin mga kapatid, sa verse 3, yung huling talata na nabanggit, mayroon pong mga pagpapakilala kay Mordecai, bakit kaya siya ay tinawag na dakila. Gusto kong
basahin uli kung ano yung nasa chapter 10 verse 3. Sapagkat si Mordecai na Hudyo ay pangalawa sa Haring Ahasuero. Dakila sa gitna ng mga Hudyo, kinalugdan ng karamihan ng kanyang mga kapatid at humanap ng ikabubuti ng kanyang bayan. Nagsalita ng kapayapaan sa kanyang buong lahi. So makikita po natin dito sa maliban na siya ay ginawang second to the king, second rank to the king according to the letter, ipinakilala din siya sa tatlong paraan dito sa apat na paraan dito sa chapter 10. Okay, una, ikita po natin yung unang bahagi ng pagpapakilala sa kanya. Ang sabi ay, dakila sa gitna ng mga Hudyo. Okay? So yun yung unang pagpapakilala. Ngunit bago yun, gusto ko munang basahin itong nasa Prophets and Kings. Ang sabi sa Prophet and Kings, kung babasahin po ninyo doon, itong Prophet and Kings ay binanggit ni Ellen G. White, si Mordecai at saka si Esther, upang bigyan ng diin kung sino nga sila. Ang sabi dito, the crisis that Esther and Mordecai faced demand quick, earnest action, but understood that unless God should work mightily in their behalf, their own efforts would be unavailing. So makikita po natin dito, of course, sabi ko nga kanina, malibang kay Mordecai ang nasa likod ng lahat ng tagumpay ay walang iba kundi ang Diyos. Okay, tingnan natin yung katangian ni Mordecai. Bakit siya po ay tinanghal ng dakila, pangalawa sa hari. Okay. Sabi sa talata, dakila sa gitna ng mga Hudyo. Mapapansin po natin mga kapatid na ang kadakilaan po ni Mordecai ay hindi po dahil sa siya po ay nasa posisyon, dahil siya po ay mayroong katungkulan. Hindi po. Mapapansin po natin na ang nagdala ng kanyang kadakilaan ay walang iba kundi yung katapatan po niya. Katapatan sa Diyos at katapatan sa pangangasiwa ni Haring Ahasuero. Bago po siya ginawang pangalawa sa hari, papansin po natin mga kapatid, siya po ay talagang naging tapat. Naging tapat muna sa hari sa lupa at siyempre naging tapat siya sa hari ng langit. Walang iba kundi ang Diyos. Pansinin po ninyo, paano po nakita sa kanya ang katapatan sa Diyos. Noong si Haman po ay nagdemand na ang lahat ng mga tao ay lumuhod sa kanya o yumukod sa kanya. Hindi po siya yumukod. Hindi po niya sinamba itong si Haman, kundi ang tangi po niyang sinamba ay walang iba kundi ang Diyos. Okay. Mas pinili po niya sa pagkakataong ito ang maaring tanggapin niyang kaparusahan. Okay? Mula kay Haman, kaysa isuko po niya yung isang matibay at matatag na prinsipyo na maging tapat sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang tunay pong kadakilaan ay hindi po nasusukat kung gaano nga ba talaga kataas ang ating pong katungkulan o posisyon, kundi ang kadakilaan po ay nasusukat kung gaano po tayo katatag sa paninindigan sa katotohanan na angkop at ayon sa kalooban ng Diyos. Lagi po natin na ririnig yung mga kataga ni Ellen G. White sa Education, page 57, na ang wika po ay ganito. The greatest want of the world is the want of men, men who will not be bought or sold, men who in their inmost souls are true and honest, men who do not fear to call sin by its right time, men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Kung ating pong titingnan mga kapatid,
dito po sa sulat ni Ellen G. White, tila baga nangungusap na ang mundo, ang iglesia natin ngayon ay talagang nangangailangan ng mga modern Mordecais, mga taong hindi kayang pilihin ng salapi, hindi po kayang tinagi ng kapangyarihan ng mundo. Hindi po, ito po yung taong modern Mordecai na talagang handang manindigan para sa katotohanan. Maaari po tayong maging dakila, mga kapatid, sa mata ng Diyos kahit tayo po ay wala sa posisyon. Kahit tayo walang sabihin nating pinanghahawakang kapangyarihan sa lupang ito, maaari po tayong maging dakila sa harap ng ating pong Panginoon. Dahil ang kadakilaan po ay nagsisimula sa katapatan po natin sa lahat ng bagay, lalong-lalo na katapatan natin sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Ikalawa na punto na binanggit sa chapter 10 verse 3, maliban sa siya po ay naging dakila, sabi sa talata ay naging dakila sa gitna ng mga Hudyo, sinabi rin, sinundan din ng talata, at kinalugdan ng karamihan ng kanyang mga kapatid. Ayan, kinalugdan ng karamihan ng kanyang mga kapatid. Tingnan po natin, hindi lahat ng mga tao na nagiging sikat sa mundong ito ay nakakatanggap ng pagmamahal. Okay? O kaya'y minamahal. Hindi lahat po ng taong makapangyarihan, sabihin natin mayroong pong kapangyarihan ay ginagalang o tumatanggap ng tamang paggalang. Pero makikita po natin, mga kapatid, dito sa kasaysayang ito, sang-ayon sa pahayag, si Mordecai ay minahal. Okay, minahal ng kanyang mga kapatid. Ano nga ba ang dahilan? Marahil dahil nakita nila ang kanyang kabutihan o kaya'y integridad bilang isang taong nabuhay sa kanilang kapanahunan. Hindi po siya naging pinuno, mga kapatid. Hindi po siya naging leader sa pagkakataong ito para maghari, kundi siya po ay naging leader o naging pinuno para maglingkod. At kung ating titingnan, itong si Mordecai ay mayroon pong isang pusong mapaglingkod. At ito nga po ay pinatutuhanan ni Ellen G. White sa kanyang aklat na Christ Object Lesson, page 332. Ang sabi doon, true greatness consists in doing faithfully the work that God has given us to do. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tunay pong kadakilaan ay ang pagiging tapat sa anumang uri ng tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos. At lagi nga po nating naririnig na ang respeto ng tao ay hindi po ito hinihingi, kundi ito po ay kusang ibinibigay sa isang taong may malasakit at mayroon pong kababaang loob. Ikatlo na maaari po nating makita bilang pagpapakilala kay Mordecai kung bakit siya po ay tumanggap ng kadakilaan sa harap ng Haring Ahasuero at saka kadakilaan sa harap ng Diyos. Ang wika po sa talata, na humahanap ng ikabubuti ng kanyang bayan. So, kung ating pong titingnan, mga kapatid, ito po ay isang puso na makadiyos, isang puso ng isang leader na laging ang pangunahin ay walang iba kundi ang Diyos. Kasi nga po, mapapansin po nyo, humahanap ng ikabubuti ng kanyang bayan. Hindi po niya ginamit ang kapangyarihan para sa sariling kapakinabangan. Di tulad ni Haman na talagang noong siya bigyan ng kapangyarihan, ay inabuso niya yung kapangyarihan at naging mayabang siya.
tila baga ginamit niya ang kapangyarihan para siya makinabang. Pero itong si Mordecai ay isang leader sa likod ng kaganapan ng Book of Esther, na sabihin nating hindi ginamit yung kapangyarihang ito, yung kanyang pangangasiwa o pamumuno sa bansang Israel para sa kapakinabangan ng kanyang sarili, kundi sa ikabubuti ng kanyang mga kapatid o kanyang bayan. Ang kanya pong mga desisyon, mga kapatid, ay para sa kapakanan ng lahat. Alam po ba ninyo yung salitang humahanap? Ang sabi po sa Bible commentary, mayroon pong simpleng pagpapaliwanag. Ang salitang humahanap ay nagpapahiwatig ng masigasig at patuloy na pagsisikap. Ganun po kasimple ipinaliwanag yung salitang humahanap na ikinabit sa likas ni Mordecai. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang masigasig, consistent yung paghahanap ng kabutihan ni Mordecai para sa bayang Israel. Hindi po lamang ito minsan niyang ginagawa, kundi naging lifestyle niya, naging paraan ng kanyang pamumuhay, yung talagang humanap ng ikabubuti para sa lahat. At mayroon pong paghahambing sa ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo na natala po sa aklat ng Marcos Kapitulo 10 talatang 45. Ang wika po, sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ayan po yung parang si Mordecai din po, no? Ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ibig sabihin, para sa kapakanan ng lahat. Kaya kung atin pong titingnan, yung likas ni Mordecai ay parang likas ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi hinahanap ang sariling kapakanan, kundi kapakanan ng lahat. Kaya mapapansin po ninyo sa aklat ng Testimonies for the Church, Volume 5, verse 177, namit po ni Ginang Ellen G. White ang mga salitang ito. Ang sabi niya, those who occupy positions of trust should seek to bless others and to work for the good of all. To bless others and to work for the good of all. Kaya mapapansin po natin, mga kapatid, ang leader ng makadiyos ay hindi niya kailangang tanungin sa kanyang buhay na ano ba ang makukuha ko kapag ako ay naging leader ng iglesia, ng isang kumpanya o isang institusyon. Ano ba ang makukuha ko? Ako ba kaya ay yayaman? Kapag mayroon pong self-interest ang pangangasiwa, kikita po natin, mga kapatid, ganun ang kanyang kaisipan, yung kinakailangan meron akong makukuha. Pero ang pangangasiwa na ang layunin ay purely maglingkod at para sa ikabubuti ng lahat ay lagi niyang tinatanong sa kanyang sarili na ano ba ang magagawa ko para maging pagpapala ako sa iba o sa aking nasasakupan. Alam natin, mga kapatid, na ang atin pong iglesia na kinaaaniban, kapag lahat tayong mga miyembro ay naghahanap ng ikabubuti ng ating pong kapwa-miyembro sa iglesia at hindi po yung ating interest, ako po'y naniniwala na magiging matibay, magiging matatag ang bawat kaanib ng iglesia at sa kabuuan, magiging matibay at matatag ang ating iglesia sapagkat ang tangi pong minithin natin ay hindi yung kapakinabangan ng isa, kundi kapakinabangan ng lahat. Okay, pansinin po ninyo, mga kapatid, lagi po natin naririnig ito sa God First Morning, yung ilustrasyon ng dalawang dagat sa Israel, yung Sea of Galilee at saka yung Dead Sea, no? Alam natin yung karakteristik ng dalawang
dagat na ito. Sabi natin, yung dagat ng Galilea o kaya Sea of Galilee ay lagi siyang naghahangad na makapagbigay ng pakinabang sa marami. Yung likas niyang lagi siyang nagbibigay. Pero itong Dead Sea ay tanggap lang ng tanggap. Kaya ang itinuring sa kanya ay patay na dagat kasi nga wala siyang outlet. Hindi marunong magkaloob. Kaya nga ang taong hindi nagbibigay ng spiritual na pakinabang sa mga taong nakapaligid sa kanya ay itinuturing ding spiritual na patay. Ngunit yung mga tao o mga kaanib ng iglesyang sumasaksi at nagkakaloob ng salita ng ating Panginoon, naglilingkod at nagbibigay, sila po yung tinatawag na buhay ang spiritual. At gaya po ni Mordecai, ang mga kapatid, Mordecai ay talagang maaari natin siyang ihambing sa dagat ng Galilea na siya po ay naging daluyan ng biyaya ng Diyos sa gitna ng bansang Israel. In fact, siya rin po ang nagsilbing tagapagpalakas loob o kaya sabihin natin instrumento upang magampanan ni Queen Esther yung kanyang tungkulin. So, yun po yung pangatlo. Si Mordecai ay humahanap ng ikabubuti ng kanyang bayan o kanyang nasasakupan. Yung panghuling pagpapakita sa o pagpapakilala sa buhay ni Mordecai, siya po ay nagsasalita ng kapayapaan sa kanyang buong lahi. Mapansin po ninyo yung talatang yan, no? Nagsasalita ng kapayapaan sa kanyang buong lahi. Ito po yung huling paglalarawan dito sa verse 3 ng buhay ni Mordecai. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po siya isang taong naghahasik o kay tagapaghasik ng alitan sa gitna ng mga taong kanyang nakakasalamuha, kundi itong si Mordecai ay isang taong tagapagtaguyod po ng kapayapaan. Ang kanya pong mga salita ay marahil talagang nagbibigay ng pag-asa, mga salitang punong-puno ng pagkakaisa, mga salitang nagbibigay ng lakas sa gitna ng bayang Israel. At napakagandang gayahin itong likas ni Mordecai, no? Tagapagsalita ng kapayapaan sa kanyang buong lahi. Alam niyo mga kapatid, kung titingnan natin ang paligid natin ngayon, marami pong mga salita tayong maririnig. May mga salitang pagalit, may mga salitang punong-puno ng chismis, may mga salitang nagdadala ng pagkawatak-watak sa isang grupo, sa marahil sa ating komunidad. Pero ako naniniwala na hindi po ito totoo sa ating iglesia. Amen, ano? Amen. Amen. Amen po, mga kapatid. Hindi totoo sa ating iglesia yung mga salitang, mga pagalit, mga salitang chismis, mga salitang may dala ng pagkakawatak-watak. Kundi sa loob ng iglesia ay punong-puno tayo ng salita ng pag-asa, salita ng pagkakaisa, at salita ng lakas. Mayroon pong sinabi si Ellen G. White, ang book at saka ni Ellen G. White, ang Biblia at ang Ellen G. White. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Peacemaker, okay? Tagapagpayapa, hindi tagapagwasak. Ano po? At sinabi ni Ellen G. White sa My Life Today, 196, wika niya, kindly words, pleasant looks, a cheerful countenance through a charm around the Christian which makes his influence almost irresistible. Ang mabubuting salita, mga kapatid, ang salitang punong-puno ng kapayapaan, alahanin po natin, ay maaring magpagaling po ng isang pusong sugatan.
ang mga salitang punong-puno ng pag-asa at kapayapaan ay maaari pong magdala ng isang kaluluwang lalapit sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga salitang punong-puno po ng kapayapaan at pagmamahal ay maaari pong magligtas ng iglesia. Ibig sabihin, sa halip na humina ang iglesia, ay maging matibay at magiging matatag ang iglesia. So, sa anumang grupo na mayroon tayong mga kapatid sa tahanan, sa iglesia, sa komunidad o sa workplace po natin, ay matagpuan po tayo na nagsasalita ng kapayapaan, nagsasalita ng may pagkakaisa at higit sa lahat ay punong-puno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya nga, ito yung pagpapakilala kay Mordecai at doon din tayo inaanyayahan mga kapatid. Papaano po tayo magiging dakila at magiging modern Mordecai sa ating pong panahon? Okay? Tayo po ay dadakilain sa pamamagitan ng ating pong katapatan sa Diyos. Tayo po ay kalulugdan ng mga taong ating napaglilingkuran at sa harapan ng Diyos dahil tayo po ay may kabutihan at integridad. Tayo po ay dadakilain ng ating Panginoon sapagkat wala po tayong nilayon, kundi yung ikabubuti ng ating pong kapwa, ng ating pong pinaglilingkuran. Tayo po ay dadakilain sapagkat tayo po ay punong-puno ng salita ng kapayapaan at pagkakaisa. Kung magkagayon mga kapatid, darating ang punto o panahon na kapag ang ating pong Panginoon ay dumating, maaari po nating marinig ang mga salitang gaya ng sinabi niya noon, mabuti, mabuti, ikaw na mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sa umagang ito, nais ko po kayong i-congratulate mga kapatid bilang mga modernong Mordecai sa ating pong kapanahonan. Palakpakan po natin ang ating mga sarili sapagkat tayo po ay mga modern Mordecai na ang nagbibigay ng tunay na kadakilaan sa buhay po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Happy God First Morning, everyone. Amen. 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 Pusuan po natin. Amen. Nagbigay sa atin ng Panginoon. So, ngayon pa lang, Pastor Joey, ay naramdaman ko na parang Sabado na. Naramdam ko ay nag-divine service na akong Happy Sabbath kasi pag divine service yun eh. Amen. Talagang Amen, amen. nakalat. Amen. Praise the Lord. So, Amen. So, usog na tayo. Pero sabi ng Panginoon ay mapalad ang nauuhaw. Baka meron pa po na gusto si Pastor Chris Estrero. Nandito po ba siya? Pwede Chat naman box, Pastor email Ray. lang. Meron sa chat box. O pati tingnan lang. Ano ka ba ang makita? Pakibasa mo. Basahin ko na, Pastor. O sige. Okay po, basahin po natin na nasa chat box. Mula kay Brother Jonathan Maglonso. Happy God First Morning sa Esther 10. Dito po sa maikling chapter na ito, ipinakita ang tagumpay ni Mordecai. Siya ay naging kanang kamay ng hari or naging prime minister. Dahil sa katapatan ni Mordecai, ginamit niya ang kanyang posisyon para sa kapakanan ng kapwa niyang Hudyo. Dapat mangyari noong na-promote sa posisyon si Mordecai, ang kanyang tagumpay ay hindi niya sinarili o nagmalaki, kundi naging kasangkapan siya ng katarungan at kapayapaan
Ang aking tugon po sa chapter na ito ay pinaalala ang tunay na paglilingkod at pagtatapat ay ginagamit para sa kapayapaan, katarungan at pagmamalasakit sa kapwa. Amen. Mula naman po kay Brother Sunny Talusan, sa buong aklat ng Esther, natutunan ko na ang Diyos ay kumikilos kahit siya ay tahimik. Hindi man binanggit ang kanyang pangalan, malinaw na ang kanyang presensya sa bawat pangyayari. Ginagamit niya ang mga ordinaryong tao upang gawin ang mga pambihirang bagay. Ang katapatan, katapangan, panalangin at pagtitiwala natin sa Kanya ay hindi kailanman nasasayang. Na-realize ko rin ang bawat pagsubok ay maaaring maging paghahanda ng Diyos para sa mas dakilang layunin. Tulad ni Esther at Mordecai, nais kong maging handa na gamitin ng Diyos saan man niya ako ilagay. Yan, mula kay Brother Sunny Talusan. Salamat po. Balik sa iyo, Pastor Mark. Salamat po. Purihin ng Panginoon. Okay, thank you. Brother Edmond. So, so siguro ay tayo ay intindihan na natin ang huling chapter ng Job. So, wala na. Suset, baka meron kang gusto rin sabihin kasi napakahaba ng nabasa mo kanina bago mo ipanalangin. Amen, Pastor. Yun ang aking masasabi. Bali na-highlight na rin po ni Pastor Joey ang mga halagang points po doon. And I can only agree po na yung prayer po ni Pastor ay nawa po talagang makita po sa atin yung naging karanasan ni Mordecai. Tayo maging modern Mordecai para po sa gawain ng Panginoon na gagamitin ang influence para po malwalhati po yung ating po Panginoon. Hindi po yung personal interest, kundi para sa kalwalhatian lamang po ng Panginoon. Yun po yung gusto kong tanggaping challenge, panawagan ng Panginoon sa atin sa umagang ito, mga kapatid. Kaya maraming salamat po kay Pastor Joey na in-elaborate niya yung napakaiksing chapter na ito, pero ang laman pala, no? Ang dami pala nating matutunan mula sa buhay po ni Mordecai. So yun po, Pastor. Yan lang po. And amen and amen. Yan. Si Mordecai parang ano siya, action speaks louder than words. So, Yun. kaya Tama po, tama. talaga magsasalita. Hindi mo na kailangan i-broadcast pa yung ginagawa mo katapatan sa Panginoon. Kasi He knows everything. All we need to do is to really be faithful to Him, unahin siya. Hindi mo na kailangan pang i-broadcast, i-post. Kasi siguro wala namang cellphone noon, kaya hindi man i-broadcast ng Mordecai. Pero ngayon kasi madali i-broadcast yung mga ginagawa natin. Kasi picture, video. Pero at the end of the day, God knows each of our hearts. So, si Mordecai, ang gusto niya lang ang ma-please ang Panginoon. That's it. Nothing more, nothing less. Just to please the Lord. Just to please God. And then God really shows to him that he knows what is the best. Wow. So, okay, Pastor Seth. Wala. Ni Reza? Wala na internet ko. Meron ko bang gusto mong sabihin? Okay, so sige, Pastor Seth, we can pray. Sige po, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoong Banal, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Dahil muli namin napasimulan ang umagang ito na umupo sa iyong paanan.
upang patuloy na sumalok sa lawak, sa lalim, at ganoon din sa kagandahan ng inyong pong mga salita. Salamat po sa mga magandang aral na hinatid sa amin sa buhay, sa pamamagitan ng buhay po ni Mordecai. Tulungan niyo po kami na yakapin ang mahalagang aral na ito, na sa amin pong mga kanya-kanyang paglilingkod, saan niyo man po kami ilagay, whether kami man po ay nasa posisyon o wala. Kami po ay maglilingkod ng tapat. Nakikita man kami o hindi, mananatili pa rin na gagawin namin kung ano po ang inyo pong banal na kalooban para po ang inyo pong pangalan ay patuloy pong maiangat at malmalat. Nawa po, kami po ay gawin yung mga modern Mordecai sa kanya-kanyang iglesia, tahanan, community na amin pong kinabibilangan. At nawa po, magliwanag at makilala ng gusto ang inyong pong pangalan sa pamamagitan po namin. Panginoon, tanggapin niyo ang aming pong pagtatalaga sa umagang ito. Patuloy niyo kaming pagpalain at buhusan ng iyong basbas sa pagpapatuloy po ng aming pong pag-worship sa umagang ito sa sunod na bahagi. Ito pong aming pong dalangin sa matabi sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit
na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. So, pagpanood po natin kay Brother Edgar Sabio ang pagbasa po ng Jesus Wins. Ayan na, magandang umaga po sa ating lahat at happy God First Morning. Ayan. Sa ating pong Jesus Wins, Hunyo 26 ang kanyang pagpapatawad. Halaw sa aklat ng Lucas, Kabanatang 7, mga talatang 48 at 50. Nagpaalam kami at pumunta sa isang nakabukod na silid sa bahay. Bilang isang ministro, papahiran ko ng langis ang isang lalaki, tulad ng itinuro sa Santiago 5:14 at 15, na humihiling sa Diyos na pagalingin siya kung ito ay kanyang kalooban at bigyan siya ng kanyang kapayapaan anuman ang kalalabasan. Sa pribadong pag-uusap, isinaysay niya sa akin ang mga bagay na ginawa niya noong kabataan niya, na alam niyang labag sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi niya na nasa ganap na kapayapaan siya dahil alam niyang pinatawad siya ng Diyos sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus para sa kanya. Pumanaw siya ilang buwan pagkatapos noon sa ganap na kapayapaan. May direktang ugnayan sa pagitan ng kapatawaran ng Diyos at ng kanyang kapayapaan. Maraming tao ang namumuhay na may mabigat na pasanin ng kahihiyan at pagkakasala, samantalang iniaalok sa atin ng Diyos ang kapatawaran sa pamamagitan ng mga kabutihan at ng pangalan ni Jesus. Dahil si Jesus ay nagdusa sa ating lugar, ang pangunahing pahayag ng Iglesia Kristiyana ay pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan. Ayan po ay halaw sa Lucas 24 talatang 47. Gayunpaman, maraming tao ang pinipiling mamuhay sa ilalim ng anino ng panghihina, desperation, ng kalooban at panghihinayang. Sa kwentong matatagpuan sa Lucas 7:36 hanggang 50, nakilala natin ang dalawang pangunahing tauhan, isang Pariseo at isang makasalanang babae. Yan pong mga talatang yan ay yung talata o istorya ni Maria Magdalena na nagdala po siya ng alabastro ng ungwento, no? At kanyang pinahiran ang paa ng ating Panginoong Jesus. Yan. So dalawa ang pinaghahambing, yung Pariseo at isang makasalanang babae, isang immoral na babae. Inanyayahan ng Pariseo si Jesus na kumain kasama niya. Ngunit ang makasalanang babae ay lumapit kay Jesus na may sisidlang alabastro ng pabango upang pahiran ang mga paa ni Jesus.
Ito ay nagpasiklab ng madilim na pag-iisip sa isipan ng Pariseo. Aniya, kung ang taong ito ay isang propeta, nakilala sana niya kung sino at anong uring babae itong humihipo sa kanya sapagkat siya ay makasalanan, ayon sa talatang 39. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanya ang isang talinghaga tungkol sa dalawang taong may utang na binibigyang diin ang mga aksyon ng babae bilang gawa ng pag-ibig sa pagtugon sa malaking kapatawaran na kanyang natanggap. Hindi lamang tinanggap ni Jesus ang kanyang handog ng pag-ibig, kundi tinawag din siya ng direkta na hayagang idineklara ang kanyang bagong natagpuang kabuuan. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa, ayon sa talatang 48 at 50. Kahit na naging hayagan ang iyong kasalanan at lahat ay alam ito, ang kapatawaran ng Diyos ay nag-aalok sa iyo ng kapayapaan at kabuuan sa halip na kahihiyan at kawalang pag-asa. Binayaran niya ang halaga ng iyong kasalanan sa krus. Sa makatuwid, humayo ka sa kapayapaan. Ang aking tugon dyan, Pastor Mark, ay napakabuti ng ating Panginoong Diyos at purihin ang kanyang kahabagan at pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Hindi po niya binibilang ang ating pong mga kalikuan, kasalanan, pagkukulang, pagkakamali, kabiguan. Yan, kundi mahalaga po sa kanya ang pag-ibig. Yan, natugon ng bawat isa sa atin. At ang akin pong personal na tugon dyan, Pastor, ay yung tulad ng habilin doon sa Lucas 24:47, na sa pag-ahayo daw po natin sa pangangaral ay isasama po natin ang turo patungkol sa pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan. Ayan, So, yan po ay napakahalagang bahagi ng ating pong mensahe sa mga tao na nangangailangan. Hindi lamang po ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos, kung hindi pagkaminsan, higit sa lahat ay yung atin pong pagmamahal, yung atin pong pagtanggap, pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan o pagkakamali na maaaring nagawa sa atin. Personal man ito at hindi, ang mahalaga ay yung tugon ng ating pong pagmamahal sa ating Diyos ay sasaklaw sa pag-ibig naman natin sa ating kapwa. Ayan. Kaya tayo po ay matuto na magpakumbaba at magpatawad din po sa ating pong kapwa kung paanong kailangan din ng ating Panginoon na tayo ay unang umamin sa ating pong mga kasalanan, magpakumbaba sa ating pong pag-amin at pagsisisi, at kung magkagayon, tayong lahat ay tatanggap ng pagpapatawad mula sa ating Panginoong Hesus. Tayo po mga kapatid ay mananalangin na. Minamahal po naming Diyos, dakila naming Ama sa langit, nagpupuri po ako at sumasamba sa inyo pong banal na pangalan. Tunay na napakabuti po ninyo, O Diyos, sa bawat isa po sa amin, at walang hanggan ang inyo pong kahabagan at pag-ibig sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa mensahe na amin pong nabasa mula sa aklat ng Lucas, na kung saan habang nananagana ang kasalanan at pagkakamali sa amin pong mga buhay, ay nananagana namang lalo ang inyo pong pag-ibig at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Narito, O Diyos, amin pong inaamin na hindi po kami karapat-dapat sa inyo pong katuwiran, at kailangan po namin ng amin pong Panginoong Hesus
na siya lamang pong aming kaligtasan sa sitwasyon at kalagayan po namin. Mahina po kami at lagi po kaming nagkukulang, nagkakamali sa aming pong pagpapasya sa buhay. Pero kami po ay sumasampalataya sa yaman ng inyo pong pag-ibig at gayon din sa kapangyarihan ng inyo pong biyaya sa bawat isa po sa amin. Maaari po kaming humayo sa kapayapaan dahil yan po ang inyo pong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maranasan nawa ng bawat isa, Panginoon, na kami po ay tatanggap ng inyo pong pagpapatawad at gayon din ibahagi po namin ito sa mga tao sa paligid po namin upang sila din naman ay makaranas ng pagtanggap at pag-ibig mula sa amin na inyo pong unang ipinaranas sa bawat isa. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy na pagpalain po kami sa pagpapatuloy ng aming pong programa sa umagang ito. Alang-alang na lamang po sa banal na pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. 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 Amen po. Thank you. Amen po. Lord, sa pagbasa, patuloy. Yung video atin pong tuloy. Pagpapakita ng pagpapahalaga, January 25, Offertory Reading Devotional. Samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na ketungin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro, na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Marcos Kapitulo 4 versikulo 3. Sa talatang ito, pinahira ng babae si Jesus ng napakamahal na langis ng spikenard. Mukhang hindi sila magkakaroon ng mga hamon kung ang langis ay hindi gaanong mahal. Sa buong Biblia hindi malinaw na ipinaliwanag kung ano ang nag-udyok sa babae na magbuhos ng gayong mamahaling langis sa ulo ni Jesus. Maliwanag na pinahahalagahan niya ito. Kung hindi niya itinuring na si Jesus ay napakahalaga sa kanyang buhay, hindi niya gagawin ang kanyang ginawa. Bilang komento sa insidente sa itaas, isinulat ni Ellen G. White na, ngunit kakaunti ang nagpapahalaga na si Kristo ang lahat sa kanila. Kung gagawin nila, walang mag-iisip na masyadong magastos na ibigay para kay Kristo, walang pagtanggi sa sarili o pagsasakripisyo sa sarili na napakalaki para ibigay sa kapakanan niya. Desire of Ages, page 565. Ang lebel ng ating pagpapahalaga ay nakakaimpluwensya sa kalidad ng ating pagbibigay. Panawagan. Habang ipinagkakaloob natin ang ating ikapo at handog ngayon, magbigay tayong tulad ng may pusong mapagbigay gaya ng mga taong nakakilala at nagpapahalaga sa kung sino si Jesus sa inyo. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Okay. Sa pagpupong ito ay sa stewardship ang magkakaloob po ay ating po yung director sa Women's Ministry na si Ma'am Winnie Mandunga. So, ibigay ko natin yung pagkakataon ko sa atin. Good morning po and God first morning po sa ating lahat. Para po sa ating babasahin sa umagang ito, nahango po sa aklat ni Mrs. White. Ito po ay magat na, "The givers rewarded, though gifts are misappropriated." Dito po sa CP na ito, sinimulan po ito sa sitwasyon ng ilang pamilya kung saan nakakaranas ng kahirapan. Pero andun pa rin po yung kagustuhan or willingness nilang makapagbigay. Andyan yung mga sitwasyon na hindi sila bibili ng bagong damit. Meron silang kaisa-isang baka na ibebenta nila yon para lang makapagbigay sila. At yung mga
ilang bagay kung saan sana'y mas magiging maayos o komportable ang kanilang buhay, pero dahil sa kagustuhan nila o willingness nilang makapagbigay, ito ay kanilang isinasantabi. At ito ay dahil sa labis na nararamdaman nilang pasasalamat sa katotohanan na napakabuti ng Panginoon sa kanilang buhay. Kung minsan yung mga yaman na ibinibigay natin para sa gawain, may mga sitwasyon pong ganito, para sa gawain ng Diyos ay maling napapamahalaan, nasasayang, or parang nawawalan po ng halaga yung pagbibigay natin. Pero, ang sabi po dito, sana ito ay hindi maging hadlang para po sa ating pagbibigay. Minsan nagiging madaling mapanghusga tayo o nag-iisip tayo ng hindi maganda na iniisip natin baka itong ibibigay ko ay kung saan lamang gamitin. Kaya nga po dito sa babasahin na ito ay nais rin pong banggitin dito kung saan talaga po nakatuon ang paningin ng ating Panginoong Hesus sa tuwing tayo ay magbibigay. Sinasaad din po dito ni Mrs. White na katulad nga po nung nabanggit ko kanina na kapag ang mga pamilyang nasa matinding kahirapan ay nagkait sa kanilang sarili ng mga pangangailangan sa buhay dahil mas pinahahalagahan nila ang katotohanan at dahil nakakadama sila ng lubos na pasasalamat sa Diyos. Dahil ang tunay na pagbibigay ng isang Kristiyano ay hindi nagmumula sa labis. Maganda daw po na hindi natin, kung ano lang yung sobra sa atin, yun yung ibinibigay natin. Kung matatandaan po natin yung kwento ng babaeng balo, na sa kabila na walang-wala siya, kaisa-isa niya na lang yon, pero ito ay inilaan pa rin niya para sa ating Panginoon. Ang tunay na pagbibigay ng isang Kristiyano ay hindi nagmumula sa labis o kung ano lang ang tira itong ibibigay. Ito ay sinisilang mula sa malalim at personal na pagpapahalaga sa mga ginawa ng Diyos para sa atin. Kapag tunay nating naunawaan ang halaga ng biyaya ng Diyos, ang sakripisyo ay hindi tinitingnan bilang isang pabigat, kundi nagiging isang karangalan na tayo ay makapagbigay na may kalakip na mga luha ng pasasalamat. So kung iisipin po natin talaga kung gaano naging napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay, hindi po tayo magdadalawang isip na ibigay kung ano po ang meron tayo. At hindi lamang kung kailan lang may panahon, kung kailan lang may sobra, na doon lang tayo naiengganyo magbigay. Nagbibigay po ba tayo mula sa kung ano lang ang barya o labis sa atin, o nagbibigay tayo mula sa isang pusong umaapaw sa pasasalamat na naguudyok sa atin na mag-alay ng tunay na sakripisyo. So, pagka walang ating pagbibigay ay may kasamang sakripisyo, ito po ay mas lalong nakalulugod sa ating Panginoon dahil mas nakikita niya talaga dito kung ano po ang nilalaman ng ating puso, kung ano po talagang nag-uudyok bakit tayo nagbibigay sa ating Panginoon. Tapat na kinikilala din po ang isang masakit, ang isang masakit na katotohanan, merong minsang mga makasarili o masasakim na tao ang naging hindi tapat sa pamamahala ng mga pondong dinala sa kabangyaman. Ang kanilang pabayang pamamahala ay nagsasayang ng mga handog na ibinigay ng may kalakip na panalangin at luha. Imagine, yung nagbigay po, di ba, andyan yung sacrifices niya, meron siyang mga bagay na, kumbaga nagkaroon siya ng self-denial, hindi niya sinunod kung ano yung gusto niya dahil sa kagustuhan niya makapagbigay sa Panginoon. Pero pagkatapos nun, malalaman niyo lang po na napunta sa kung saan itong inyong inihandog para sa ating Panginoon, napunta sa hindi niyo gusto na pamamaraan na ginamit nila itong mga, sabihin nating mga salapi o mga panahon na nawalan lang ng halaga kung saan ito ay
nagbunga ng inyong sakripisyo. Di ba po masakit po talaga. Ang kabiguan ng tao ay hindi maiiwasan, maging sa loob ng mga sagradong institusyon. Gayunpaman, nagbabala po dito sa ating babasihin na huwag nating hayaan ang kawalan ng katapatan ng iba ang magdikta ng sarili nating katapatan sa Diyos. Ang maling pamamahala sa mga yaman ay isang kasalanan at pananagutan ito ng mga tagapamahala. Ngunit ang ating tungkulin ay magbigay lamang para sa Panginoon. So sa kabila daw po sana na nararanasan natin yung ganitong mga frustration kapag nagbibigay tayo at hindi wastong nagamit ang ating mga ibinigay, wag daw po sana ito maging hadlang para tayo ay hindi patuloy na makapagbigay. Kumbaga rin po pinapayo rito na wag nating tingnan ang mga kamaliang ito, kundi bagko sa Panginoon tayo po patuloy na tumingin dahil sa Kanya po tayo naglilingkod. Madaling gamitin ang mga kapintasan ng isang sistema o ng mga pinuno ng iglesia bilang dahilan upang ipagkait ang ating puso, oras o yaman. Dapat nating panatilihing nakatuon ang ating mga mata sa itaas, hindi sa ating paligid. Kasi habang narito po tayo sa lupa, nariyan pa rin ang tukso, meron talagang mga minsang intensyon nating nais paglaanan itong ating mga ibinigay, pero nasasayang. Pero sana nga daw po ito ay hindi maging hadlang para ang ating pagtatapat sa Diyos ay matigil. Ano po? Kahit na ang mga yamang inilaan sa ganitong paraan ay magamit sa mali, ang mga nagbibigay o ang mga nag-alay ng sakripisyo ng may tapat na puso ay hindi mawawalan ng kanilang ganti. So, ang ating pong Panginoon sa ating pong paraan ng pagbibigay nakatingin, hindi po sa kung paano ito na mismanage nung ating panahon na ipinagkaloob ito. Alam po ng Panginoon yung mga sakripisyo na ating inilalaan sa mga handog na ibinibigay natin sa Kanya, sa mga oras na ibinibigay natin sa Kanya, at ito po ay nakatala sa aklat ng langit. Hindi sinusukat ng Diyos ang halaga ng iyong handog batay sa kung gaano ito perpektong ginamit ng mga kamay ng tao. Sinusukat niya ito batay sa katapatan ng iyong kaluluwa at sa pagkakaroon ng paningin na nakatuon lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. So dito patuloy pong inuulit, in-encourage tayo na sa Panginoon po lamang tayo tumingin, dahil pag tayo ay tumingin sa ating mga kapintasan sa paligid ay talaga pong magiging isang hadlang ito para tayo patuloy na makapagtapat sa ating Panginoon. Maaaring maiwala, maling mapamahalaan o masayang ng tao ang iyong sakripisyo, ngunit hindi kailanman ito nakakaligtaan ng Diyos. Ang iyong ganti ay ligtas na iniingatan ng iisang nakakakita nito. Alam niya yung mga lihim at tahimik na sakripisyo ng iyong buhay. Kaya nga dito nais rin tayo na hindi tayo maging judgmental every time na magbibigay po tayo. Kasi magiging hadlang po ito pagka iniisip natin laging kung saan ba mapupunta itong ibinigay ko, baka masayang lang. Ang encouragement po sa atin dito ay patuloy tayong sa ating Panginoon lamang tumingin at magtiwala. Tinitingnan ng Diyos ng higit pa sa mga makalupang kahon ng kabangyaman at diretso siyang tumitingin sa laman po ng ating mga puso. Nakikita niya ang mga damit na hindi mo binili para sa iyong sarili, ang mga dagdag na oras na iyong ipinagtatrabaho at ang mga tahimik na panalangin na iniyayakap mo sa iyong mga handog. Kaya nga po sa umagang ito, magpasya po tayong panatilihing nakatuon lamang sa kaluwalhatian ng Diyos ang ating mga paningin, ang ating mga puso. Huwag pong hayaan ang kawalan ng katapatan ng iba, ang kawalan ng katapatan ng sanlibutan o mga kabiguan ng pamunuan na mahadlangan ang kagalakan
o debosyon po natin sa ating pagbibigay at paglalaan ng panahon at oras para sa ating Panginoon. Magbigay patuloy ng may katapatan, magmahal ng malalim sa ating Panginoon at patuloy na magtiwala na ang ating Ama sa Langit ay nakikita, naaalala at tiyak po na gagantimpalaan ang katapatan po ng ating mga puso. Yun lamang po. Maraming salamat. God first morning po sa ating lahat. Amen. So, Amen. Any ulit natin. Amen. 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 Maraming salamat po, Ma'am Winnie, sa papaliwanag na tayo po yung mga katiwala ng ating pag-ibig. Okay, so tayo po ay nadako na sa Acts, si Pastor Joey ang sa oration ay sa Thanksgiving and Supplication. Pangunahan ko na lang po ang thanks, adoration, and confession. Okay? So, Joey, ikaw yung sa second part at yung sa first part. So, tayo po magkaroon ng silent prayer habang meron po tayong background ng sweet hour of prayer. Pagmahal po naming Diyos, Ama naming Banal, kami po na inyo pong mga anak at tunay na nagpupuri sa inyo pong kapatulaan. Kahanga-hanga po ang ito pong ginawa sa amin. Kami po ay binigyan nyo ng kabuluhan ng aming mga buhay. Pinatunayan nyo ang inyong pagmamahal sa amin ay hindi malirik ng aming mga isip. Ang inyong biyaya ay higit na mas malaki kaysa sa aming mga kasalanan. Ang inyong pong pagpapatawad, ang inyong kapag, ang inyong pong hangad sa amin ay walang iba kundi kami po ay makauwi na sa inyong tahan. Kayong aming Ama na walang ibang hinahangad kundi ang mayakap kami ng mga anak ninyo na palayo sa inyo. Kaya kayo ang Diyos na walang ibang iniisip, Panginoon, kundi ang kaligtasan po na. Kaya kami po'y hinahanda na ninyo sa inyo pong malapit na pagparin. Kayo ang Diyos na nais na wakasan ang aming pong mga paghihirap, ang aming kabiguan, ang aming kalungkutan. Kaya sinasanayan nyo na kami, Panginoon, na laging magpuri sa inyo sa umaga, sa bawat tuwina ng aming pong buhay ay dakilain namin ang inyong pong pananampakan. Dahil tuwing kami laging nagpupuri, Panginoon, mas lalong nagkakaroon kami ng pag-aasam na ikaw naway dumating, Panginoon, sa aming kapatid. At mas lalong natutunghayan ng mga taong kayo ang Diyos na aming pong pinaglilingkuran dahil ang lumutawi sa aming mga bibig ay ang pagpupuri at pagpapasalamat. Then meron kaming Diyos na nagmahal sa amin ng Diyos. Panginoon, ipagpatawad niyo ang aming pong mga kasalanan at patuloy na siyang nagdadala sa amin sa paglayo po sa mga pag-aalinlangan, Panginoon. Mga hindi handa pa rin isakripisyo ng aming panahon, talento, kayamanan na pinagkaloob niyo sa amin kung minsan inaangkin pa rin namin ito sa amin. Kaya maaari po ba, Panginoon, na ipagpatawad mo. At kami, Panginoon, lumalapit sa iyo sapagkat ikaw lamang ang Diyos tanging makapagbabago ng aming pong puso at isip. Kaya, O Diyos, kayo na aming pinagkakatiwalaan ng aming pong mga buhay, lumalapit kami sa inyo na mayroon po pagpapakumbaba pag amin na wala kami magawa sa aming pong mga sarili.
Kami po, Panginoong Diyos, ay patuloy na lumalapit sa inyo sa mga oras na ito. Nais po namin pasalamatan kayo sa kabutihan po ninyo sa amin. Kinising po ninyo kami na may bagong buhay, bagong lakas, bagong kalusugan, bagong araw o pagkakataon upang amin pong tampanan ang aming pong mga tungkuling iniatang po ninyo sa amin. Nasa maghapong ito, dakilang Ama, ay umaasang matapos ang lahat ng aming pong mga gawain upang kami naman ay handang humarap sa inyo sa araw ng Sabat upang kayo aming dakilain, sambahin at paglingkuran bilang aming pong Panginoong Diyos na mabuti, mahabagin at labis na nagmamahal sa amin. Panginoon, salamat po sa mga pagkakataon ding ito ng mga oras na nagdaan sa amin na kami po ay nakapakinig ng inyo pong mga salita. Ipinaalala po ninyo sa amin, dakilang Ama, na kaming inyong mga anak ay tunay nga pong maglaan ng aming pong buhay, maging tapat sa lahat ng mga bagay, gumawa ng kabutihan, at higit sa lahat, paglingkuran kayo na aming pong Panginoon na siyang umakay sa amin, hindi lamang sa isang buhay na pansamantala, kundi Diyos na umaakay sa amin para sa buhay na walang hanggan. Kaya ang aming panalangin, dakilang Ama, gawin po ninyo kaming mga pangkasalukuyang Mordecai na ang tanging hangad ay itaas kayo at dakilain kayo. Gawin po ninyo kaming matapat sa lahat ng mga bagay na kumakalinga at dadala ng pagpapala sa mga kapwa po namin na nakapaligid sa amin. Ngayon naming Diyos, hayaan po ninyo na ang inyo pong character, ang inyo pong likas, ang siyang magwagi sa aming pong buhay. Ang aming Panginoong Hesus ang siyang mahayag at makita sa aming pong pamumuhay upang kayo po ay madakila at higit sa lahat, dakilang Ama, maitanghal kayo na aming pong Panginoon. Sa pagkakataong ito, nais po namin ilapit sa inyo ang tangi po naming mga kahilingan. Inilalapit ko pong tanging-tangi, Panginoon, si Pastor Mark Sarabia. Maraming mga taon na po ninyo siyang ginagamit sa inyo pong iglesia. Nagkakalooban po ninyo siya ng karunungan, talino, mabubuting pagpapasya at disposisyon upang akayin ang inyo pong iglesia. Dalangin ko, dakilang Ama, na maranasan po niya ang sigla at kalusugan ng pangangatawan upang maging puhunan po niya sa paglilingkod sa inyo. Pagpalain ang kanyang sambahayan, nakatuwang po niya sa paglilingkod. Sa kanilang tahanan, Panginoon, ay maranasan ang mapayapa, panatag na paglilingkod, bagamat punong-puno ng hamon. Pagpalain ng kanyang mga anak sa kanilang pag-aaral, mapunan po sila ng karunungan. Kung magkagayon, dakilang Diyos, sa ministeryong inyo pong ipinagkatiwala sa kanila, ay ito na nga pong maganap ang inyong banal na kalooban. Niladalangin ko rin po si Pastor Seth bilang kabataan sa kanya pong paglilingkod ay inyo pong tinawagan. Marami po siyang mga plano at ang mga planong ito ay itinalaga sa inyo. Tumugon siya sa panawagan. Dakilang Ama, sumumpun siya ng kapangyarihan sa atong Espiritu
upang sa lahat ng kanya pong pagsaksi at pagkasiwa ng Diyos. Ang inyo pong patnubay sa kanyang hari at maramdaman kapag Panginoon lalo pa po sa kanyang dalangin ko masabi bilang tinawagan po ninyo sa Iglesia mga siwa rin at maging tuwang po ninyo Panginoon sa dalangin ko siya kasama ang kanyang tuwang po ninyo ang kanilang tahanan ang katuwiran pagpapala labis na pagmamahal ang aakit upang patuloy talaga nila ang tahanan sa pagpapalito kayo ang tanging dadakilan. Dinadalangin ko rin po Panginoon si tinawag po ninyo bilang isang direktor ng institusyon sa provinces. Marami po siyang ex-gawin sa Central Luzon Province, Panginoon. Paano ka lang ang lalong-lalo na sa larangan na paglilito. Lord, panalangin ko kung papaano po ninyo siya sa mga araw ang panahon banal na gawain para sa aming gamitin po ninyo siya sa loob ng 5 taong itinalaga po ninyo sa kanya bilang isa sa mga direktor provinces. Walay ng kanyang ang kanyang anak at ang sa pagiging ko. Nadalangin ko rin, Panginoon, pagpalain din aking buong pamilya sa banal na gawain ka sa akin. Masa ako sa inyong kapangyarihan at gabay at matutunan ko pong magpakumbaba sa inyong pong banal na harapan. May tanghal kayo sa aming pong mga paglilingkod. Inilalapit din namin dakilang Ama ang daily spiritual empowerment, God First Morning and Missional Evening. Ang platform pong ito ay naghahatid ng inspirasyon at tibay ng pananampalataya sa bawat anak ninyong nakikinig at nakikibahagi sa bawat pagsambang mayroon. Hiling po namin, Panginoon, na gamitin po ninyong makapangyarihang ito upang akayan ang bawat isa sa malapit na relasyon at masiglang paglilingkod sa inyo. Namamanhik po kami sa inyo, Panginoon, sa oras pong ito. Nais po naming maitatag na ang headquarter ng Central Luzon Provinces Mission. At nalalaman po namin na sa lalong madaling panahon, sa kasaganaan at pagpapalang inyo pong ipagkakaloob sa CLPM, may itatayo at may itatatag ang headquarter nito na siyang sentro ng pagmimisyon ninyo pong ipinagkatiwala sa inyo pong bayan. Na kung saan, Panginoon, dito bubunuin, papanukalain ang bawat ministeryong inyo pong ipinagkatiwala sa Central Luzon Provinces Mission. Kaya ang aming pong hiling, kami naman ng mga kaanib ng Iglesia ay mabuksan ang aming pong mga puso. Magkaroon po kami ng pagtatalaga
upang isangkot ang aming pong lakas, ang aming sarili, at higit sa lahat, ang mga pananalaping ipinagkatiwala po ninyo sa amin upang maitayo na nga po dakilang Ama ang headquarter ng Central Luzon Provinces Mission. Inilalapit po namin ang ilang mga ministries pagsasanay na gagawin. Tulad nga po ng Disaster Church Training of Trainers sa July 17 to 18. Yung po namin Panginoon ng mga pagsasanay na ito ay magdala ng maunlad na paglilingkod, na tagumpay na paglilingkod para sa kadakilaan ng inyong pong banal na pangalan. Ang Bulawan Church and AWR Evangelism and Medical Mission ngayong June 28 hanggang July 4, hiling po namin Panginoon na ang bawat kaanib team na inyo pong dinala upang mga siwa ng paglilingkod na ito ay puspusin po ninyo ng kapangyarihan. Puspusin po ninyo ng espiritong may pagpapakumbaba sa inyo pong banal na harapan upang ang paglilingkod pong ito'y magdala ng pagpapala sa mga tao at mag-iisip ang mga ito na mayroon pong Diyos na nagmamahal sa kanila. Kaya ang aming pong hiling Panginoon sa mga paglilingkod pong ito ay ilukob po ninyo ang inyo pong katuwiran at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Inilalapit din po namin ang revival na ginagawa po sa Malolos Seventh-day Adventist Church. Wala pong nilayon ang inyo pong mga lingkod na itinalaga doon, kundi hakayin ang mga kapatid sa isang masiglang paglilingkod. Panginoon naming banal, ang bawat panahon at oras na ginugugol upang kayo'y sambahin sa pagpupulong na ito ay isang maging makapangyarihang instrumento upang ang mga kapatid ay muling magtalaga sa inyo. Maisuko ang buhay at tanggapin ang inyo pong kapangyarihang mag-iingat ng kanilang pananampalataya. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pananampalatayang iniingatan hanggang kayo po ay dumating. O Amang naming Diyos, inilalapit din po namin sa inyo ang launching ng I Will Grow. Ang orientation na gagawin sa July 12 dito po sa Balibago, Seventh-day Adventist Church. Hiling po namin Panginoon ang bawat delikadong dadalo upang alamin ang direksyon at patutunguhan ng programang ito. Nagkaroon po kami ng bukas na isip at puso upang tanggapin ang lahat ng direktiba ninyo para sa kalalhatian, kadakilaan ninyo na aming pong pinaglilingkuran at minimithing ipakikilala sa buong sanlibutan. Nais po namin idalangin din ang pamilya ni Pastor Israel Andoy na sa kasalukuyan ay nagdadalamhati para sa kanya pong pagpanaw. Babaan po ninyo ng kaaliwan ng Santong Espiritu ang kanya pong pamilya upang manatili ang isang pag-asa na bagamat ang pamilya po nila ay pinaghihiwalay ng kamatayan, ngunit muli po ninyong bubuuin para sa buhay na walang hanggan. Kayo po ang maging pag-asa at kaaliwan nila sa mga pagkakataong ito. Amin din po idinadalangin dakilang Ama si kapatid na Sammy Nicolas na na-confine po sa East Avenue Hospital. At aalisin po ang tubig sa kanya pong baga, sa kanyang lungs. Hiling po namin na pangasiwaan ang mga doctors, ang mga nurses, hawakan ng kalapong mga kamay at punan sila ng karunungan upang mailapat po nila ang mga tamang procedures sa buhay
at karamdaman ni kapatid na Sammy Nicolas. Bigyan din po ninyo siya ng tapang at pananampalataya na malampasan niya ang hamon ng buhay na dumating sa kanya. Tulungan po ninyo ang kanya pong buong sambahayan. Maranasan din po nila ang pagtitiwala sa inyo. Idinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na mayroon din pong suliranin sa kalusugan, suliranin sa spiritual na buhay, na umaasang inyo pong ipagkakaloob ang kagalingan at kalakasan ng pananampalataya. Una nga po dakilang ito, ang mga ito ay dinadalangin namin si kapatid na Elijah Manalos, Lori La Chica, Pastor Ray Letran, Jerry de la Cruz, Wilfredo Nepomuceno, Marcos Espiritu, Aida Santos, Daniel Salvador, Crisalda Valdez, Rain Lanuza, Aurea Galang, Ernesto Mercado Jr., Melissa Indoctivo Garcia, Dory Domingo, Marjon Pauli, Emerson Parcon, Estrella Tradio, Charlie Manukay, Lita Leles, John Leles, Delia Sabino, Heaven Bintarayo, Joseph Binafe, Marisa Calleja, Joel and Adoration Pillartos, Michelle Samaro, Athenia Cabanilla, at Nathan Kiambao. Panginoon naming banal, narinig po ninyo at hayag sa inyo ang mga pangalang ito na sa inyo'y aming idinudulog ngayong umaga. Ano man ang sitwasyon po nila sa buhay, naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po ninyo itatago ang inyo pong pagkalinga sa kanila. Na hindi po ninyo aalisin ang haplos ng pagmamahal po ninyo sa kanila. Kundi kami po'y nananampalataya na idadampi po ninyo ang inyo pong mapagpagaling na kamay, haplos ng pagmamahal, upang ang aming pong mga kapatid na ito ay tuluyang lumakas sa kanilang katawan at higit sa lahat sa kanila pong spiritual na buhay. Sa pagkakataong ito ay idinadalangin din namin amang banal ang pamilyang Guab at Buko sa kabuuan. Sila rin po ay nagluluksa dahil sa pagpanaw ni kapatid na Fidel. Hiling po namin nakilang Ama na sa mga pagkakataong ito ay maranasan din po nila ang comfort ng inyo pong Holy Spirit. Maranasan nila na kayo po ay malapit sa kanila sa mga oras pong ito, upang sila'y maaliw at patuloy pong makaranas ng pag-asa at kalakasan sa kanilang pananampalataya. Nang mga ganapang ito sa anyo ng kamatayan ay malalampasan at isang araw, Panginoon, ay muling maranasan ang kagalakan, kapayapaan, kasiglahang inyo pong ipagkakaloob. Amin na pong itinatalaga sa inyo, Panginoon, ang aming pong buhay sa araw pong ito. Sakupin po ninyo kami ng inyo pong kapangyarihan. Nasaan man po kami tumungo, maranasan po namin ang inyong pamamatnubay. Mailayo po ninyo kami sa anumang mga panganib. At sa maghapong ito'y maihanda po namin ang aming mga sarili. Matapos ang aming pong gawain. At bukas ay handa po kaming haharap sa inyo sa araw ng Sabat upang kayo'y aming sambahin. Salamat po, Panginoon naming banal. Pinakinggan po ninyo ang aming pong panalangin sapagkat ang lahat ng ito'y mayroong pong pagpapakumbabang amin pong idinutulog at hinihiling alang-alang lamang sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming pong tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Amen.
Amen. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to Promises Mission, pursue this mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I envision every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak nakakamtin, walang hanggan ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas.
Kristo ang ating gawing Panginoon. Puso't isip sa Kanya ituon. Di kaput, handog, talento at dunong. Misyon sa gawain ng ito isulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit walhati sa Kanya Amen. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyong banal na harapan ng may mapagpakumbabang puso at puspos ng pasasalamat. Kinikilala namin ang iyong kadakilaan at iyong nagpapabanal na kapangyarihan ng iyong katotohanan sa aming mga buhay. Panginoon, tulad ng mga tapat na kaluluwa na handang magtiis ng kakulangan at mag-alay ng kanilang mga pinakamahalagang pag-ari ng may luha ng kagalakan, ipagkaloob mo po sa amin ng isang puso na may tunay na diwa ng pagpapakasakit at pagkakait sa sarili. Turuan mo po kaming magbigay ng buong tapat, hindi mula sa aming labis, kundi mula sa aming malalim na pag-ibig sa iyo at sa iyong gawain. Batid namin, Ama, na sa mundong ito ay may mga pagkakataong ang aming mga handog ay hindi napapamahalaan ng ayos. Gayunpaman, pinipili po naming magtiwala sa iyong katarungan at sa iyong mga pangako. Idinadalangin po namin na ang aming mga mata ay manatiling nakatuon lamang sa iyong kaluwalhatian at sa ikaliligtas sa mga kaluluwa. Marami pong salamat, Ama, sa inyong patuloy na nag-uumapaw na pag-ibig sa bawat isa sa amin at pagdinig sa aming mga dalangin, laki pang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pahagi Amen. partisipan at namarito, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Okay, minsan pa muli pong nabalik natin ang papurit pasasalamat sa Panginoon sapagkat siya po ay gumamit muli ng kanyang mga piniling lingkod, mga kapatid, upang patuloy po nating maranasan ang kanyang banal na presensya. Salamat po sa lahat ng mga participants. Salamat Pastor Mark sa pangunguna. Salamat po Pastor Joey and Ma'am Winnie. Salamat din po kay Sir Edmond at saka po kay Sir Melvin. Salamat din po sa inyong lahat, mga kapatid. Patuloy po nating maranasan ang kapangyarihan, pag-iingat at pagpapala ng ating Panginoon. Happy God First Morning, everyone. Okay, God first. First one.
Happy God first God. morning po. First morning po. Happy Preparation Happy Day. God first morning po sa lahat. Morning. Tayo sa araw na ito. Okay po mga kapatid, salamat sa bawat isa. At tayo Bye-bye, bye-bye. Bye-bye po. Bye na po. O Cheryl, count. Tyrell bilang. Okay, countdown na po tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye!